Hello, what's up and again mga boss? Welcome back to my YouTube channel, Asil Nikid Hill TV. So, for today's video mga boss ay gusto ko na ibahagi sa inyo kung ano yung batayan o basihan ko dito sa aking munting manukan. Para malaman kung pwede na bang isa lang o i-breed ang isang pullet o isang broodhen. So, kung gusto nyo malaman, makita mga boss, tara, panoorin nyo ang video na to at baka ito ay makatulong sa inyo. So dito sa aking munting manukan mga boss, isa sa aking basihan ay kapag ito ay nag-iitlog na, kagaya nito mga boss. Ito, umitlog na naman siya. Tapos maganda na yung katawan, pula na yung mukha. Ibig sabihin yan para sa akin mga boss ay pwede na siyang isa lang para sa breeding. Pero dahil nga siya ay naglulugon pa, hindi ko pa siya gagamitin sa ngayon. So, i-check din natin yung isa pa natin dito na broodhen mga boss o isa pa nating pullet. Kagaya niyan boss oh. Kagaya din yan mga boss, meron na siyang itlog. Kunin natin. Oh, dalawa ng itlog. Kuha natin ngayon. Ito siya. Handa-handa na rin tong i-breed mga boss. Kahit ganyanin mo siya minsan, umupo na yan. Pag yung kamay mo minsan, ginanyan mo sa taas, upo na yung broodhen o yung isang pullet. Ibig sabihin yan mga boss, indication na yan na pwede na siyang i-breed o handa na siyang magpakasta o magpapares. Pero sa sitwasyon naman ito mga boss, naglulugon pa siya. So hindi pa siya natin pwedeng isa lang for breeding. Meron pa tayong isa dito mga boss. Ito, pag ginanyan ko siya mga boss, umuupo siya. So isa din yan sa indication na yung ating pullet o ang ating broodhen ay handang-handa na siya para i-breed or for breeding. So pwede na sana siyang i-breed. Ngunit yung problema nito mga boss ay naglulugon pa yung kanyang likod. Pero patapos naman to mga boss, siguro mga August katapusan o mga September magagamit na natin tong isa nating Burmese na broodhen mga boss. So update ko rin kayo dito sa aking isa pang sa aking isang broodhen mga boss, yung pure asil natin. Tara mga boss at tingnan muna natin siya. So ito nga pala yung ating isang pullet mga boss o gagawin nating broodhen. Sa case naman ito mga boss ay na kondisyon na siya, maganda na yung katawan, tapos pulang-pula na yung mukha at nagpapakasta na siya mga boss. At hindi na siya naglulugon. Yun nga lang, pinutulan ko siya ng pakpak tsaka buntot. Pero okay lang siya mga boss kasi hindi naman siya naglulugon. At ready naman siya for breeding kasi nakakondisyon naman yan siya. Ang problema ko lang ngayon mga boss ay itong Belgian natin na broodcock. Yung one time winner natin na broodcock. Kasi medyo may problema siya mga boss dahil naglulugon siya. Pero dahil wala tayong magamit kasi yung ating broodcock na Shamo Asil ay yung pula doon sa labas ay naglulugon din. So mas ginusto ko na lang na ito na lang siya yung ating gawing broodcock kasi patapos na rin siya yung siyang maglugon dahil buntot na lang yung kulang. So siya na lang yung pinakasta ko. Hopefully na sana maging maayos o maging maganda yung kalalabasan ng breeding na to sa pure asil natin na broodhen, tapos sa Belgian natin na broodcock na one time winner. So sana ay makapag-produce ng magaganda mga boss at abangan nyo sa mga susunod ko na vlogs yung breeding natin na to. At naglagay na rin pala ako ng ating paitlogan mga boss. Yun. So ngayon ko lang to pinaris mga boss. Siguro mga 1 week mag-iitlog na rin to kasi yung broodhen natin ay ready na. So ipakita ko sa inyo yung isa pa nating broodcock mga boss. So ito pala yung sinasabi ko sa inyo mga boss, yung Shamo Asil natin na naglulugon din. Yung liig niya hindi pa tapos, tsaka yung buntot, tsaka yung pakpak niya mga boss. So yung talisayin na lang na Belgian yung i-breeding natin o gawin muna nating broodcock. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. At sa mga solid supporters ko, subscribers ko, maraming salamat sa inyo. At lagi nating tatandaan na ang sabong ay sports lamang, huwag tayong magpakalulong sa sugal. At lagi nating unahin ang ating pamilya. Maraming salamat and God bless sa ating lahat.